Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 12 ng Enero 2026 anyo. At ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:27 ng umaga. Araw po ngayon ng Lunes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa kumakalat na balita sa social media na mayroon daw gustong magpa-impeach kay President Bongbong Marcos. Kaya ang title ko po ngayon ay DDS ipapa-impeach si PBBM, isang kahangalan. Ayan po no, kahangalan po yan, yang ganyan. At i-discuss po natin, gagamitin po natin ang Biblia. Kumakalat po kasi sa social media pero walang basihan po Walang basihan. Pinapakalat lang nila, Pinapakalat lang nila o nag-iingay lang sila pero walang basihan. At kaya nga ang kategori ko dyan ay kahangalan lang po yan. Ngayon ay sa Biblia po, ang tawag dyan ay yung accountability. Leadership accountability. Ang mga leader po ay accountable po. Kaya napapatalsik o natatanggal o kaya ay yung ibang ay napapatay yan o nakukulong Opo. Pero kay Bongbong Marcos ay wala akong nakikita na yung kanya, yung asunto niya o ano ba yung kaso niya. Wala Sa katunayan nga, paulit-ulit kong sinasabi dito, 6 years po yan, wala sa gobyerno. Ngayon, kung sasabihin nyo na nagnakaw yan, ay paano nga magnakaw yan? Wala sa gobyerno 6 na taon po yan At nung una, pangalawa na taon niya bilang presidente, actually mga bataan pala ni mga tauhan ni Duterte ang namayagpag dyan sa pagnanakaw. Ayan nga, nung pangatlong taon na niya ay sinisita na, hindi ba? Ay siyempre ay siya ang presidente. Bakit ang kumukubra ng waiting ay o mga drug lord ay mga tauhan ni Duterte? Ay ayan na nga. Kaya nag-away-away po sila yan. At nahihirapan ang Marcos administration kasi nga naka-intertwine sila kasi yan Pero nga, ang nakikita ko dyan ay talagang Diyos na, o kabay na ng Diyos ang gumagalaw dyan para parusahan yung mga Duterte. Kasi nga, wala na magagawa ang tao Wala na Pulis sa kanila Mga hurado sa kanila. At yung iba na mga tauhan ni Marcos ay naka-attach pa sa kanila. Ayan po Kaya palagay ko ay kamay na ng Diyos ang gumagalaw. Kaya ganyan. Ngayon ay ito po ang isi-share ko sa inyo. Yung sinabi ko na leadership accountability po yan. Yung impeachment. Wala namang impeachment sa walang word na impeachment kung hahanapin natin ang word na impeachment sa Biblia, wala. Kasi nga ay iba-iba po ang salita hindi ba? O nagbabago po Pero yan ay noon mayroon natatanggal na overthrow o kaya ay mismong Diyos ang gumagawa ng paraan para matanggal. At yan po ang tatalakayin ko dito kung pag-usapan natin ang impeachment. At dito makikita natin ano ang mga reason bakit
natatanggal. Opo, ay ito po number 1 is justice and integrity. Ayan po. Ay kung sa iba ay ano ang tawag nyo dyan, ay bahala na kayo. Basta ako, kailangan kasi may hustisya na umiiral at saka yung integrity. Pwede kang tanggalin kung wala ka niyan. O ito sa Leviticus 19 verse 15, ganito po ang ating mababasa. Nakasulat po ito You shall do no unrighteousness in judgment. You shall not respect the person of the poor, nor honor the person of the mighty, but in righteousness shall you judge your neighbor. Ayan po ipapaliwanag ko lang po ito Noon kasi ito sa Leviticus wala pa silang hari. O yung siguro ngayon ay kung tawagin natin ay presidente, hindi ba? Wala pa Sila ay pinamumunuan lang ni Moses na siya ay propeta. Pero ang propeta kasama na lahat diyan, pati na yung pag-execute ng judgment, to render justice Ngayon ay kailangan ay yung pag-render mo ng judgment ay righteous. Yung pang-ibig sabihin yan. At huwag kang matatakot o huwag mong irerespeto ang sino mang tao, mahirap man o mayaman. Kailangan kung ano yung righteous, yun ang i-implement mo. Yun ang nakasaad dyan. Ngayon, kung hindi mo sinusunod dyan, ay pwede kang tanggalin. Yan po yan lang po ang ibig sabihin ng Leviticus chapter 19 verse 15. You shall do no unrighteousness in judgment. Ayan po. Ay kay Duterte masahol pa nga yan ang ginawa hindi ba? Kinasuhan niya si Dilima, nag-hire siya ng mga bilibid prison o prisoner, hindi ba? Nag-hire siya at yun ang ginawa niyang testigo. Grabe po yung ginawa niya. Kaya pagbabayaran niya yan. Sinasabi ko lang kasi nga nakasulat ito sa Biblia grabe po yun. At wala pa akong nakitang ganyan. Beyond compare nga yung kay kay Dilima, beyond comparison po yun. Walang yun. Wala pa akong makita na nangyari na ganun. Wala. Kasi si Benigno Aquino naman nakulong dahil siya yung talagang lumalaban siya kay Marcos ay ito fabricated talaga yung kay Dilima fabricated Ngayon, ano pang susunod? Consequences for disobedience. Ayan po. Pero ito ay nangyari sa first king of Israel kay King Saul. Yung first king of Israel po ay anointed po ng Diyos yan o pinili ng Diyos o actually pinili ng mga tao yan. Pero pinaburan ng Diyos, naging king, si King Saul. Ay pero nga ito sa 1 Samuel verse 15 hanggang 23, hindi ko na sinulat dyan basta ikikwento ko na lang po sa inyo ang nangyari. Nung naging hari na si King Saul, sinundan po ito ni David sinundan ni David. Pagkatapos ni King Saul, ang sumunod ay si David. Ngayon, ay hindi na siya sumunod sa Panginoon. Lahat ng utos ni Samuel, hindi na niya sinusunod. Opo. Katulad nung patayin mo lahat yung mga Amalekites, ubusin mo sila. Pati mga hayop, patayin.
ay hindi na nga pinatay yung hari ng Amalekites, hindi pa pinatay yung mga hayop. Kasi nga, iaalay daw nila. Iaalay nila sa Panginoon yung mga hayop. Kakatay nila at iaalay nila. Ay ang sabi ni Samuel, ni Propeta Samuel, to obey, sabi niya, is better than sacrifice. Ayan po. To obey is better than sacrifice. Ayan po, ay simula noon ay hindi na siya kinausap ni Samuel. At nung hindi na siya kinakausap, ay natatalo na siya sa mga gera. Ayun po. At yun nga, ay napatay siya sa gera. Ayan po, consequences for disobedience. At yan ay hindi lang hindi lang yung sa utos ng Diyos, pati sa palatuntunan po ng tao. Kung hindi sinusunod yan, ay may consequences po yan. Opo, maari nga ay matanggal ka o ma-impeach ka. Ngayon ay ang susunod po na reason ay God's ultimate judgment. Remember, ang Diyos po ang pinakamakapangyarihan at nasusulat po sa Biblia ay God changes the times and season. And He removed kings and set up kings. Ayan po nakasulat Ay bakit hindi natin paniwalaan yan? Maaring matanggal din ang isang presidente dahil nga dyan yung God's ultimate judgment. At makikita po natin yan sa Romans 8:33, who shall bring any charge against God's elect? It is God who justifies, highlighting divine authority over human accusations, while Isaiah 57 verse 20 at saka 21 speaks of there is no peace for the wicked. Ayan po, nakasulat po yan, there is no peace for the wicked. Hindi nila matatagpuan yung katahimikan. At yan na nga ngayon ang nangyayari kay Duterte, hindi ba? Kaya nga kako divine justice po ito Iniisip ba ni Duterte na hindi sinabi niya doon sa hindi niya maisip. Ayun na nga kaya nga ako kino-consider ko yan tama ito na God's ultimate judgment. Kung Diyos na ang nagsalita, Diyos na ang gumawa ng paraan. Halimbawa, ginamit niya si General Torre. Hindi ba? At ngayon, nakikita ko nga hindi ba? Malaki po ang kaibahan ni General Torre at saka doon kay Colonel Mungao. Mungao, hindi ba? Malaki ang kaibahan. Kasi si Mungao, hindi lang na-promote naiwan siya ng mga kabats niya, naging Brigadier General, ay kung wala naman tayo mga brigada, hindi ba? Yan po ang problema sa military po Kung kulang ang brigada, hindi ka pwede maging Brigadier General. Kung kulang ang batalyon, hindi ka pwedeng maging batalyon commander, yung nga colonel. Ay naging colonel siya, ay gusto niya maging Brigadier General, ay ang sabi ay yun na nga, nag-withdrawal of support siya kay Bongbong Marcos. Nag-withdraw siya ng suporta. Ay ang layo po ng salita ni General Torre nung siya ay dinimot, hindi ba? Nung siya ay inassign sa training command. Hindi ba? Anong sabi niya? I am a soldier, and a good soldier, sabi niya, follow orders. Ayan po, hindi ba? Na nasa Biblia po yan. No soldier shall entangle himself from the affairs or the politics, hindi ba? Or the affairs of this world. Wala na, hindi na iniisip yan. Buhay niya nga, itataya niya Tama yung sabi ni General Torre, hindi ba?
I am a soldier. And a good soldier, sabi niya, obey order, hindi ba? Dinimot siya. Ay ako nga, kahit na kung ako din ay halimbawa 4-star general ako o kahit na 1-star general o colonel at idimot mo ako ng patrolman, okay lang. Magpapatrol ako. Ganun lang po yan. Ay ngayon ito ay there is no peace for the wicked. Yan po nakasulat. Who cham up mire and dirt. Ito po ay binasa ko ito ay inihalin tulad sa isang alon ng dagat na naandun na yung mga dumi at saka yung mga putik. Pabalik-balik lang. Yun ang description ng wicked. Pero ang napakagandang description ng wicked ay there is no peace for the wicked. Ayan po. Hindi ba? Kaya nga, naandyan ang God's ultimate judgment. Wala kang magagawa. Ngayon, ang nakita ko dito, gusto nilang i-impeach si Marcos para guluhin lang. Para yung impeachment ni Sara ay makalimutan na o mabaliwala na kasi nga ay maaabala ito abala ito Ngayon ay ito ang pinakamakuan na ginawa ni itataas ko lang po na ginawa ni Duterte. Kaya nga kako yung nangyari kay Duterte ngayon pati na yung mga alipuris niya kasama po yan Kasama yan. Halimbawa, nagtatago na si Bantang, hindi ba? Nagtatago na si Bato, nagtatago na rin si sino ba ito? Si Harry Roque, hindi ba? Bakit? Ay kasama nga sila At ito nga, ang babasahin ko, protecting the vulnerable. Hindi ba? Bakit matatanggal bakit si Duterte hindi naman na-impeach pero nakakulong na. At itong mga alipuris niya, isa-isa na yan ay divine justice po yan Ito po nakasulat kasi sa Exodus 22 hanggang 23. At ito po ay parati po nakasulat ito, hindi lang dyan sa Exodus. Parati po yan. Hanggang ngayon dito sa New Testament. Babasahin ko lang po hindi pala ang kwan dito ay kinuwan lang this is a warning against afflicting widows and orphans. Ayan po. May warning po tayo na una kong narinig yan. Ako nga hindi ko alam ito na nasa Old Testament pala. Hindi ko alam na may babala. Narinig ko lang yan kay Kapir Silapid. Ngayon, hinanap ko agad. Ay totoo nga na may nakasulat na kung ikaw ay yung mga widow at saka yung mga orphans, yung mga ulila ay minamaltrato mo, yung widow at saka yung mga ulila, minamaltrato mo. Ay hindi ba ganyan ang ginagawa ni Duterte, hindi ba? Mga babae, hindi ba? Mga walang asawa o iniwan ng asawa o aywan ko kung patay na ang asawa, hindi ba? O hiwalay, minamaltrato. Hindi ba? Yun ang sinabi ni Kapir Silapid. Kaya tinignan ko, parang totoo nga yun. Ngayon, tinignan ko, ay ang dami pala nakasulat na ganyan Kailangan protektahan mo ang mga widow at saka ang mga orphan. Ay dito ay kung minaltrato mo yan, ay kinasuhan nga nila si Dilima nahiwalay sa asawa. Hindi ba? Si Ontiveros gusto nilang ibilanggo. Hindi ba? Na patay ng asawa. Hindi ba?
ay ayan na po, ano? Kaya nga kako, divine justice na yan. Oh, a core duty of a just ruler with severe consequences for failure. Ayan, kung nag-failure ka dyan, hindi ba? Ay hindi lang nag-failure kung hindi, siya pa ang gumanap na minaltrato niya yung mga nasa mga laylayan. Yan nga mga orpan o mahihirap, hindi ba? Minaltrato ni Duterte, ayan po ang totoong pwede kang kasuhan ng tanggalin ka sa serbisyo. Hindi ba? Minamaltrato mo hindi ba? Ang mga widow, hindi ba? Maganda yung pagka-discuss ni Kwan doon, ni Kapir Silapid. Napakaganda. Oh. Kaya nga ako, bumilib ako sa kanya at dahil doon, nag-umpisa na rin akong mag-vlog. Kasi hinihiling ni Kapir Silapid, nung bago siya mamatay, ay tumulong na yung iba na mag-vlog na rin para sabihin ito mga ganito. Hindi ba? O, yung mga consequences ng, yung nga, o ano ang mga reason, bakit pwedeng ma-impeach ang isang presidente o ang isang leader o isang propeta kung ano man yang ang isang judge. Hindi ba? Ayan po ang mga reason na nasa Biblia po yan. Ngayon, ang tanong ko po dito sa mga DDS, ano bang kaso ni Bongbong Marcos? Oh, wala walang maikaso diyan kasi nga nanahimik yan ng 6 years. Nag-a-apply nga yan kay Duterte. Nag-a-apply po yan ng Agriculture Secretary. Hindi naman pinaburan. Hindi ba? Hindi siya pinaburan. Oh. At nung nanalo siya ng pagka-presidente, ay ang kumukubra naman ng mga waiting load ang kumukubra po dito sa Central Luzon, na-monitor ko dahil sinasabi ng mga barkada ko, yung mga kuwang ko, ay ang kumukubra pa ay yung mga tauhan ni Duterte. Kaya umangal na din yung mga tauhan ay simple 3 years na po Di ba? 3 years na, sila pa ang kukubra ng mga pera, hindi ba? Na sa illegal drugs, hindi ba? O mga mga yung pasugalan, hindi ba? Ay nga, yan na nga, nag-away-away na sila. At ayan na nga, napakasakit po niyan na nangyari kay Duterte. Na yung nagpakulong sa kanya, yung umuusig ngayon sa kanya, ay dati niyang kasamahan. Unity nga sila yan Doon ko nakikita ang virtue ng Panginoon. Napakasakit po niyan. Hindi po matatagalan yan. Oh, kaya nga si Kwan parang baliw, hindi ba? Kung magsalita. Kasi nga napakasakit niyan Hindi ba? Nasa Biblia po yan. If an enemy will insult me, I could take it. Kung enemy ko, sabi niya, ay kaya ko yan. If an enemy will rise against me, I could ignore it, sabi niya. O maari niyang labanan yan o wala yan, sabi niya. Ay kung dati mong kasamahan naman, hindi ba? Ayan po ang napakasakit. But it is you, sabi niya. It is you, my friend, my best friend, my confidant, my trusted friend, sabi niya. Ay wala siyang magagawa dyan, walang magagawa po ang mga Duterte dyan. Yan po nakikita ko kasi nga biblical nga si Jesus Christ nga ipinagkaluno ng kanya ni Judas hindi ba? Disipulo niya yun. Si Irap Estrada hindi ba? Pinagkanulo ni Chavit Singson ay barkada niya. Ayun, napatalsik hindi ba? Ayan po. At noong bumaliktad naman si Enrile, hindi ba? Bumaliktad yan doon sa EDSA People Power 1, bumaliktad po yan lumusot ba si Marcos, si Tandang Marcos? Hindi po. Ayan po if an enemy will insult me, I could take it. Totoo naman yun, hindi ba? Ay ito nga ngayon, ay nag-away na sila, ay ang umuusig ngayon ay
mga Marcos ay walang magagawa po dyan ang Duterte. Sa nakikita ko ha, pero mayroon ding isang banda dyan, kung lamya yung mga Marcos dyan, ay baka mapatumba naman sila ng Duterte. Kasi nga, ay both sides po yan, delikado eh. Kasi dati nilang kasamahan. Ayan lang po ang maisishare ko sa inyo. Pero nakikita ko po na walang basis, walang logic, walang reason para i-impeach si Bongbong Marcos. Ayan po at ayan na nga ang sinabi ko, ano ba ang mga basis ng Biblia para i-account mo yung leader mo o leadership account, hindi ba? Ayan po o sige po, at hanggang dito na lang po at dalayan ko po sa Panginoon bago po ako mag-umpisa ay bigyan niya tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya sa ating pakikinig po At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.